Sa pinakahuling datos ng Liaison Wallet Tracker, nakitang isa sa bawat 3 Canadians ang nagsabi na lumala ang kanilang household finances. 37% ang nagsabi na mas malala ito kumpara noong nakaraang buwan, habang 45% ang nagsabi halos kapareho lang ang kanilang sitwasyon. I feel it's double, what you experienced last year. It's double this year. To think na ang lahat ng mga bilhin ngayon is mataas. Plus another bills, mga ganun, yung rent sa apartment. So yun, mahirap talaga. Ang hirap din kasi hindi tumataas yung sahod natin. Kaya yun yung mahirap. Tumataas lahat pero never tumaas. Tumataas man, cents lang, parang ganun. Kaya sobrang nahihirapan nila. Isa raw sa pinakamabigat na gastusin ay ang groceries, bagay na sinang-ayunan ng komunidad sa Little Manila sa Toronto ngayong Miyerkules. Ang gastusin ng ilan pagdating sa grocery, umaabot daw ng halos 400 kada linggo. Dahil marami kami sa bahay, yung mga 400 a week siguro. Mataas. Hindi katulad noon, may $20 ka, marami ka nang mabili. Ngayon, hindi. 400 a week, 500 a week. So it depends on how many people are you in a family. So you need to budget. Whatever you make, you budget it. 32% naman itinuturo ang pabahay bilang pinakamabigat na gastusin. Mayroon nga akong paupahan, okay? Ngayon, ay kulang pa sa property tax, kulang pa sa mga bills. Every 2 years at tumataas yung pero siyempre, I had two jobs. Isa lang ako, I live alone like 11 years ago and I pay my own bills and everything. So mahirap kasi pag marami kang kasama, marami kang ka-share ng gastusin, right? Pero pag in my case, I'm alone. Ayon sa survey, nagbabago ito batay sa edad. Karamihan ng mga matatanda nahihirapan sa gastusin sa grocery, habang para sa mga mas batang Canadian na nasa edad 18 hanggang 34, gastos pa rin sa housing ang pinakamabigat. Ang ilan sa komunidad gumagawa na ng paraan para makatipid. Hindi na po kumakain sa labas na masyado. So far, kinakat ko as much as possible na yung may mga leftover, kailangan tapusin na So, minsan nagluluto ako 2 to 3 days para din makalas ako kasi may sinusuportahan pa ako sa Pilipinas Payo ng financial coach, dapat alamin kung ano ang mga bagay na mahalaga sa inyo at magtipid sa mga bagay na hindi naman kailangan. I-prioritize po natin ang ating mga pera sa ating mga needs. Ano ba yung mga needs niyo? Sa pagkain, sa ating mga utilities na kailangan natin para patakbuhin ang ating bahay. Sa transportasyon, magkakano ang ginagastos natin sa transportasyon? Baka pwede naman tayo ay mag-commute o mag-bus. Meron ba tayo naglalakihang car loan na pwede nating i-delay na lang muna kumuha? Ayun po ang needs na aking nakikita. Pagdating naman sa wants, kapag tayo po ay kulang, parati tayong short. Atin pong tingnan kung meron po tayong ginagastos sa mga wants na yon. Isinagawa ang survey noong December 26 hanggang January 3. Kisha Balatbat, Omni News, Toronto.